Ako si Diana. Nakatayo ako ngayon sa pribadong silid-kainan ng Amihan Shores, isang marangyang resort na nakatago sa isang baybayin sa Batangas. Kinakawayan na naman ako ng biyenan kong si Isabel para kumuha pa ng ensalada na para bang isa ako sa mga katulong. Para bang hindi ako naging parte ng pamilyang ito sa loob ng 12 taon. At para bang hindi ako ang nagdala ng kalahati ng mga kubyertos at ng masarap na ensaladang iyon para sa kanila, lalo na para kay Isabel, ang ina ng asawa kong si Marco. Lagi akong naging tahimik at magalang na asawa. Simpleng sapatos ang isinusuot ko. Sa halip na high heels at mga praktikal na regalo ang dala ko, sa halip na mga magagarang basket, mas marami akong pinakikinggan kaysa sinasabi. At sa huli, ako pa rin ang laging nagliligpit ng mga plato, habang ang iba ay nagre-relax na may hawak na cocktail at puro papuri sa sarili. Pero ang hindi nila alam, hindi ako narito bilang bisita ngayong taon. Hindi lang maleta at ngiti ang dala ko. Dala ko ang buong pagmamay-ari. Ako ang nasa likod ng mga pagbabago sa reservation policy na inirereklamo nila kaninang umaga sa almusal. Ako ang dahilan kung bakit hindi nila nakuha ang karaniwang suite upgrades at ako ang nagpatanggal ng legacy guest discount para sa pamilyang Montenegro at sa kanilang mga kamag-anak. Pag-aari ko na ang resort na ito at malapit na nilang malaman. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa simula. Nang pakasalan ko si Marco Montenegro, mabilis kong naintindihan ang lugar ko sa kanilang pamilya. Walang nagsabi nito ng direkta. Pero kitang-kita sa kanilang mga kilos. Kapag tinatanong nila kung ano ang trabaho ko, tatangulang sila ng magalang at iibahin ang usapan bago pa man ako matapos. Inaasahan nilang ako ang magliligpit pagkatapos ng hapunan habang ang mga kapatid ni Marco ay nag-uusap tungkol sa negosyo at ang mga babae naman ay nagpaplanuhan tungkol sa renobasyon ng kanilang mga beach house. Minsan, ipinakilala ako ni Isabel sa mga kaibigan niya sa country club bilang asawa ni Marco. Nagtatrabaho siya sa... Ano nga ba yon? May kinalaman sa mga kalsada. Yata, sabi niya. Sabay tawa na para bang nakakatuwang isipin. Ang totoo, isa akong nangungunang eksperto sa malakihang proyektong pang-imprastruktura na nakatuon sa sustainable energy integration at water conservation. Sa nakalipas na 12 taon, naging mahalagang consultant ako para sa mga state-level environmental planning. Pero para sa mga Montenegro, ito ay isang bagay lang tungkol sa mga halaman. Walang sinuman ang nag-abala na magtanong para ipaliwanag ko. Sa aming mga family reunion, na ginaganap tuwing mahal na araw dito mismo sa resort, si Isabel ang masusing nagpaplano ng lahat. Siya ang unang nagbubook ng mga villa na may tanawin ng dagat. Nakakakuha ng early check-in nang hindi man lang humihiling. At sinisigurado niyang alam ng lahat na first name basis sila ng dating may-ari. Papasok ako sa dining room na may dalang isang plato ng mga sariwang prutas at may magsasabi, "Salamat, Hija. Pakikuha na rin ng mga tinidor, ha?" Walang sinumang nagiging malupit ng sadya. Sadyang hindi lang ako napapansin. Para akong isang piraso ng muwebles. Sinubukan kong magsikap noong una. Nag-host ako ng mga Noche Buena. Bumili ng mga personalized na regalo para sa bawat miyembro ng pamilya at tinandaan ang bawat kaarawan. Pero walang nagbago. Ako pa rin ang praktikal na si Diana. Ang laging nauunang dumating, huling umalis, at hindi kailanman nabanggit sa mga family newsletter. Hindi ako kailanman ipinagtanggol ni Marco. Hindi naman sama-sama siya. Sadyang hindi niya nakikita ang problema. Kapag sinasabi ko sa kanya ang mga parinig ni Isabel o ang mga mapanuksong tingin ng kanyang mga pinsan, hahawakan niya lang ang kamay ko at sasabihing, "Hayaan mo na." Hindi naman nila sinasadya. Iyon ang naging paborito niyang linya. At sa huli, iyon ang nagpatahimik sa akin. Noong nakaraang taon, may biglang nagbago sa akin. Nasa resort na naman kami. Parehong dagat, parehong mga villa. Nagbiro ang tiyuhin ni Marco tungkol sa kung gaano ako katipid dahil pareho pa rin ang kotse ko sa loob ng maraming taon. Nagtawanan ang lahat, kasama na si Marco. Ako, hindi. Nang gabing iyon,
Umupo ako sa balkonahe at pinanood ang mga bituin sa ibabaw ng dagat. Sa unang pagkakataon, itinigil ko ang pagsisi sa sarili at sinimulang tanungin kung ano pa ba ang hinihintay ko. Kinabukasan, tinawagan ko ang isang dating kakilala, si Liza, isang dating kasamahan na naging real estate investment analyst. Sinagot niya agad. Diana Montenegro, isang sorpresa to, sabi niya. Gusto kong bumili ng resort, sabi ko sa kanya. Sandali siyang natahimik at saka marahang tumawa. Siyempre, lagi kang mataas mangarap ng walang ingay. Sa loob ng isang linggo, tinitingnan na namin ang mga listahan. Hindi ko sinabi kay Marco. Wala pang opisyal, mga numero lang, kontrata, at due diligence. Pagkalipas ng 4 na buwan, nakita namin ang Amihan Shores. Isa itong hiyas na naipit sa pagitan ng tumataas na buwis sa ari-arian at kawalan ng interes ng mga matagal nang may-ari nito. Na-flag ito ni Liza bago pa man ito lumabas sa merkado. Hindi ka lang bumibili ng property. Binibili mo ang kanilang mga alaala at kinukuha ang kontrol sa isang lugar na inaakala nilang kanila, sabi niya. Hindi ako nag-atubili. Niliquidate ko ang malaking bahagi ng aking investment portfolio, ginamit ang aking mga consulting fee at dividendo, at ibinenta ang aking share sa isang green tech startup. Bumuo kami ng isang holding company, ang Horizon Retreats Holdings, para manatiling anonymous ang lahat. Si Liza ang humawak ng mga negosasyon at nanatili ako sa likuran, na isara ang deal sa loob ng 6 na linggo. Ang unang beses na naglakad ako sa paligid ng resort bilang mayoryang may-ari ay isang madaling araw na may hamog na umaakyat mula sa dagat. Tumayo ako sa dining hall kung saan minsan akong pinagalitan ni Isabel dahil nailagay ko sa maling lugar ang lalagyan ng asin at hinaplos ang rehas na sandalan niya tuwing gabi. Hindi ako galit, kalmado ako. Ang pagmamay-ari ay isang tahimik at pinal na bagay. Pagkatapos noon, gumawa kami ng ilang pagbabago. In-upgrade namin ang heating system, itinaas ang sahod ng mga empleyado, at hinigpitan ang pamamahala. Tinanggal namin ang pamilyang Montenegro sa listahan ng mga legacy guest at sinabing dahil ito sa mga pagbabago sa pulisiya. Inakala nilang isang korporasyong walang mukha ang pumalit. Nagreklamo sila sa Viber group ng pamilya at binasa ni Marco nang malakas ang mensahe ng kanyang kapatid. Hindi na talaga tulad ng dati. Hindi nga. Dahil sa akin na ito, ngayong taon, nang dumating ang panahon ng reunion, inako ni Isabel ang pag-book ng parehong mga villa. Ang hindi niya alam, 2 beses na itong na-reassign. Ibinalik ko ito sa kanila. Sa buong presyo, walang diskwento. Ang champagne ay isang courtesy na muntik ko nang tanggalin, pero nagpa siya akong panatilihin. Dumating kami noong Biyernes, parehong pagbati, parehong kalansing ng mga baso, at parehong ere ng pagiging superior. Walang nakapansin na hindi ako nag-check-in sa front desk. Dinaanan ko lang ito kasama ang manager habang tinitingnan ang mga schedule ng staff sa aking tablet. Para sa kanila, marahil ay mukha lang akong paikot-ikot at nagbibigay ng suhestiyon. Sa welcome brunch kinabukasan, nagsimula ang mga reklamo. Sabi ng kapatid ni Marco, na si Grace, ang staff sa check-in ay masungit. Nagreklamo ang pinsan niyang si Ethan na masyadong matagal ang valet. Idinagdag ni Isabel na ang tapa ay hindi na kasing sarap ng dati. Walang nakapansin sa akin na nakaupo sa dulo ng mesa, humihigop ng kape. Walang nagtanong kung saan ako galing kagabi. O bakit may tablet ng resort sa tabi ng aking plato. Masyado silang abala sa pagpuna sa resort na para bang ito ay isang miyembro ng pamilya na bumigo sa kanila. Nang gabing iyon sa welcome dinner, tropical chic ang tema na pinili ni Isabel. Suot ko ang parehong simpleng itim na damit na isinuot ko sa aking master's thesis defense. Mas maganda na ang fit nito ngayon. Umupo ako sa tabi ni Marco. Hindi niya tinanong kung saan ako nanggaling o kung ano ang ginagawa ko. Hindi naman siya pala tanong. Sa kalagitnaan ng pagkain, nagkomento si Ethan tungkol sa mga bagong hiking trail. Sino ba namang gagawa ng bagong trail sa gitna ng tag-init? Mga baguhan, sabi niya. Lumaki ang usapan. At lahat sila,
ay may kani-kaniyang opinyon. Nakikinig lang ako. Kalmado at medyo natatawa. Pagkatapos, itinaas ni Isabel ang kanyang baso. Sana lang, kung sinuman ang bumili ng lugar na ito, naiintindihan nila na ang mga pamilyang tulad natin ang bumuo ng reputasyon nito. Hindi lang kami mga bisita, kami ang puso ng resort na ito, sabi niya ng may tamis. Humigpit ang hawak ko sa tinidor, hindi dahil sa galit, kundi sa pananabik. Pagkatapos ng dessert, nagpaalam ako. Sinabi kay Marco na kailangan ko ng hangin. Tumango siya nang hindi tumitingin. Lumabas ako sa terrace na nakatanaw sa dagat. Payapa ang tubig, sinasalamin ang liwanag ng buwan. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Jake, ang aming general manager. Oras na, sabi ko, bago pa sila uminom ulit. Gusto ko silang malinaw ang isip. Sige po, sagot niya, at ibinaba ko ang telepono. Sa loob, pinanood ko sa salaming pinto habang si Jake ay naglalakad papunta sa harap ng silid kainan. Kumatok siya sa kanyang baso gamit ang isang kutsara at umalingaw-ngaw ang tunog sa buong bulwagan. Tumigil ang usapan at lumingon ang mga ulo. Magandang gabi sa lahat. Salamat sa pagdalo ninyo sa taunang summer retreat ng Amihan Shores. Ang taong ito ay nagmamarka ng isang bagong kabanata para sa aming resort. Ikinagagalak kong ipahayag na mayroon na tayong bagong mayoryang may-ari at ngayong gabi nais namin siyang ipakilala. Pumasok ako pabalik sa tamang-tamang oras para marinig siyang sabihin, pakisuyong salubungin ang ating bagong may-ari, si Ginang Diana Montenegro. Katahimikan. Ganap na katahimikan. Natigilan si Grace na may hawak na baso sa kalagitnaan ng kanyang bibig at isang patak ng alak ang tumulo sa kanyang puting blusa. Nakatitig sa akin si Ethan. Nanlalaki ang mga mata. Hindi gumalaw si Isabel, nakataas pa rin ang kanyang baso. Si Marco ay parang nabangga ng truck, sinusubukang iproseso ang nangyayari. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa unahan ng mesa, kung saan karaniwang nakaupo si Isabel. Inabot sa akin ni Jake ang mikropono. Tumingin ako sa paligid ng silid at mahinahong sinabi, nais kong pasalamatan kayong lahat sa inyong mga taon ng suporta para sa Amihan Shores. Naging tradisyon ng pamilya ang lugar na ito at ngayon, ito rin ay isang lugar ng pagbabago. Malugod pa rin kayong tinatanggap dito, pero mula ngayon, wala nang espesyal na pagtrato. Ang aming mga patakaran para sa mga bisita ay ipapatupad ng pantay-pantay sa lahat. Huli kong tiningnan si Marco. Mahigpit ang kanyang panga at magkakrus ang kanyang mga kamay. Siya ay isang lalaking ngayon lang napagtanto na hindi niya talaga ako kilala. Idinagdag ko. Anumang komento o suhestiyon tungkol sa pamamahala ay maaaring ipadala ng direkta sa akin. Pagkatapos ay ibinalik ko ang mikropono kay Jake. Tumalikod at lumabas. Walang palakpak, walang protesta, katahimikan lang. Nakarating ako sa pasilyo bago ako nakahinga ng maluwag. Hindi ito ginhawa o tagumpay. Ito ay isang paglaya. Kinabukasan, hindi ako nagpunta sa brunch. Hinayaan ko silang harapin ang katotohanan ng nangyari. Pagsapit ng 8:00, naglalakad na ako sa paligid ng resort kasama si Jake. Tinitingnan ang mga talaan ng staff at iniinspeksyon ang mga villa. 2 staff ang huminto para magpasalamat sa akin. At sinabi ko sa kanila na simula pa lang ito. Pagsapit ng tanghali, nagsimulang dumating ang mga mensahe. Nag-text si Grace. Pwede ba nating pag-usapan ang villa? Sabi ni Ethan. Hindi ko alam na nasa resort business ka pala. Cool. 2 beses tumawag si Isabel pero hinayaan ko itong mapunta sa voicemail. Si Marco ay nagpakita sa aking pinto. Diana, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Umusog ako para padaanin siya. Tumayo lang siya roon, nakapamulsa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya. Bakit? Nagtanong ka ba? Sagot ko. Kumurap siya at sinabing, hindi ko naisip na kailangan. At naroon na ang kwento ng aming pagsasama sa isang pangungusap. Nang gabing iyon, dumalo ako sa cocktail party para sa mga matagal ng bisita. Mabigat ang hangin sa discomfort.
Naglakad ako papunta sa harap at nagsalita sa mikropono. Ang ilan sa inyo ay kilala ako at ang ilan sa inyo ay inakala lang na kilala ninyo ako. Sa likod ko, isang screen ang nagpapakita ng mga plano para sa isang bagong eco-friendly lodge at isang community garden. Sa itaas ay ang pangalan ng Fuerza Linda Foundation, ipinangalan sa aking ina, na nagtrabaho bilang isang tagalinis sa loob ng 20 taon at nagturo sa akin na ang respeto ay pinaghihirapan. Hindi ibinibigay. Namutla ang mukha ni Isabel nang marinig niya ang pangalan. Agad ang naging epekto. Hinarang ako ni Grace pagkatapos ng party, sinasabing may hindi pagkakaunawaan tungkol sa upa ng villa. Sinabi ko sa kanya na ang kontrata ay nag-expire 2 taon na ang nakalipas. Nabulol siya, pero may idinagdag si Ethan. Itinaas ko ang isang kilay. Gusto mo bang sabihin yan sa ilalim ng panunumpa? Namutla siya. Ibinigay ko sa kanya ang business card ng aking abogado at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa hindi naiulat na kita mula sa pagsablet ng villa. Si Ethan, na minsang pinagtawanan ang aking mga segunda manong sapatos, ay nag-email at humihiling na i-extend ang kanyang espesyal na rate. Pinadalhan ko siya ng notice to vacate at ipinaalam sa kanya na ang villa ay ibibigay sa isang lokal na charity para sa mga veterano. Si Isabel ay dumating nang hindi nag-aanunsyo, suot ang kanyang mga perlas at may mayabang na ekspresyon. Gusto raw niyang makipag-usap, babae sa babae. Nagsalita siya ng 5 minuto tungkol sa imahe at kung ano ang iisipin ng mga tao. Nakinig ako. At pagkatapos ay binuksan ko ang isang drawer at binigyan siya ng isang sobre. Sa loob ay may mga litrato, email, at salaysay mula sa 3 dating empleyado na minamaltrato niya. Binayaran ko na sila. Pero kung susubukan mong magpakabiktima, ilalabas ko ito sa publiko. Marahan kong sinabi. Para siyang hihimatayin. Tinatatakot mo ba ako? Tanong niya. Hindi. Sagot ko. Sinasabi ko lang ang totoo. 3 araw pagkatapos, mag-isa akong nakaupo sa pantalan sa pagsikat ng araw, humihigop ng kapeng barako, at pinapanood ang hamog na umaangat mula sa dagat. Hindi na ako galit, hindi ko na kailangang patunayan ng anuman. Ginugol ko ang mahigit 1 dekada sa pagpapaliit sa aking sarili para magkasya sa isang pamilyang hindi ako nakita. Ngayon, kitang-kita na ako at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Umalis si Marco pagkalipas ng 1 buwan. Nag-iwan ng isang sulat na nagsasabing, "Hindi kita nakita at dapat ay nakita kita." Itinago ko ang sulat, hindi para sa alaala, kundi para sa kalinawan. Dahil minsan, ang katapusan ay hindi dumarating sa isang paumanhin. Dumarating ito sa kapangyarihan. Isang kapangyarihang tahimik, pinaghirapan, at hindi matitinag.